Miraya. Sunod-sunod ang naging paglunok ni Conrad. Paano ba nawala sa utak niya na nasa silid niya ang babae? Kalokohan. Tila nabawasan ang kalisingan niya habang tinititigan ang maamong mukha nito. Naglakbay ang mga mata niya sa mukha nito. Alam ng Diyos kung anong kademonyuhan ang naiisip niya habang tinititigan ang nakaawang nito mga labi. Naging iritable ang paghinga niya. Sa likod ng kanyang utak ay may maliit na boses na kumakalabit sa kanya para umahon sa kama at lumayo at iwasan na pagpiyastahan na makasala ng mga mata ang nakahaing putahe sa kanyang harapan. Sa halip ay dahan-dahang bumaba pa ang mukha niya papalapit dito. Halos wala ng pagitan sa kanila. Ramdam niya kung paano tumatama ang mainit nitong hininga sa kanyang pisngi. Nagsitayuan ang mga balahibo niya, parang sundalong sumusunod sa isang kumpas. Come on, Conrad. Masigit ka dito. Pinakawalan niya ang mabibigat na hangin sa dibdib. Unti-unti niyang inilalayo ang sarili. Nakita niya kung paano tila lumitaw rito ang nagaganap. Conrad? Nagising bigla si Miraya. Hindi niya magawang sumagot. Parang may bara sa lalamunan niya. Miraya, akmang sisigaw ito. Ngunit maagap niyang tinakpan ang bibig nito ng kanyang palad. Napipi ang sigaw nito. Ramdam niya ang paggalaw ng dibdib nito sa ilalim niya. Pumipiga ang buong bigat niya sa maliit na malambot nitong katawan. Naninigas na rin ang pagkalalaki niya. Batid niyang naramdaman iyon ni Miraya. Natetensyon ang katawan nito. May kalituhan sa mga mata nito, pero walang senyales na manunulak. Pareho nagtaas baba ang mga dibdib nila. Iba ang tibok ng puso niya. Dahan-dahan umangat ang nakatakip na palad. Hindi na sumigaw si Miraya. Nakatitig lang ito sa kanya. Wala siyang gagawing masama rito. Kahit pa mas lumalaganap ang espiritu ng demonyo sa katauhan niya. Umangat ang palad niya. Humaplos sa makinis na mukha ni Miraya. Ang lambot, ang kinis. Hinayaan niyang haguri ng hintuturo ang malambot na labi nito. Minsan na niyang natikman ang mga labi nito. Naaadik siya. Lumabas ka dito, Conrad. Bulong naman ang katinuan sa sarili. Pero walang panama ang anumang rason. Nagiinit lalo ang pakiramdam niya. Lalong-lalo na ang pagkalalaki niya. Wala pa man nagiging suwail na ang buong sistema niya at naging malalim na ang paghinga. Conrad? Iba ang epekto ng pagtawag ni Miraya sa pangalan niya. Naramdaman niya ang paglapat ng nginginig nitong kamay sa pisngi niya. Ginaya nito ang ginawa niyang paghagod sa bibig nito. Napalunok siya ng ilang beses. I wanna kiss you. Gusto kitang ariin. Pero nagiging nerbiyoso siya ngayon. Magaling siya sa ganito. Halos hindi na niya narinig ang sariling boses. Sa kabila ng umuusbong na matinding pagnanasa, may maliit na bahagi na rin ang pumipigil sa kanya na gumawa ng kapanghasan. Kapag ginalaw mo siya, magiging komplikado ang buhay mo, Conrad. Bulong muli ng kanyang isipan. Sumusuntok ang katotohanan. Ngunit kahit katiting, ay hindi nagprotesta si Miraya. Humuhulagpos ang anumang pagtitimpi niya. Tinawid niya ang pagitan nila. Gusto niyang kuyumusin ng bibig nito. Pero sa hindi malamang kadahilanan, hinalikan niya ito ng dahan-dahan. Na tila inaako niya ito. Nanginginig ang kanyang bibig. Na tila unang beses niyang ginawa ang bagay na ito sa isang babae.
Ginaya niya itong sagutin ang mga halik nito. Kiss me back, sweetheart. Halos magmakaawa siya sa babae. Naramdaman niya ang paggalaw ng mga labi nito. Kumikibot-kibot. Nagkandabuhol-buhol ang utak niya, pati na ang paghinga niya. Wala siyang pasensyang magturo pero nagawa niya kay Miraya. Nasa ulunan na nito ang kanang palad niya, habang humahaplos ang kaliwang palad sa pisngi nito. Kumapit ang mga kamay nito sa balikat niya. Ginaya nito ang paraan niya ng paghalik. Parang natutupok na kinikilig siya. Nauubos na ang pasensya niya sa mabagal na paghalik. Sumasabay na ngayon sa paghagod sa malambot nitong katawan ang mga palad niya. Salita niyang ginagawa. Napabitaw ito sa halikan. At kumuha ng hangin. Napatingin siya sa mukha nito. Nakakagatlabi habang napapaliyad nang simulan niyang masahiin ang dibdib nito. Napatitig ito sa kanya nang huminto siya sa paggalaw. Kusang pumulupot ang mga braso nito sa kanyang leeg. Ilang nakakayanig ng pagsulong at kapwa sila sumabog habang sambit ang pangalan ng isa't isa. Nagsalo ang katas nila sa kaibuturan nito. At nakalimutan niyang gumamit ng proteksyon. Hinintay niyang humupa ang kanilang paghinga. Sinilip niya si Miraya. Namumula ang mukha nito. Habang nakikita niya ito, nakikita niya ang satisfaction sa mukha nito. At alam niya, ng gabing iyon, ay hindi niya maitatanggi kung gaano kagusto niya ang nangyari. No, not yet. We're not yet done. Wika naman niya sa babae. Tila tinutusok ng karayom ang ulo niya. Binuksan niya ang mga mata ngunit kaagad ding napapikit nang sumigid ang kirot sa kanyang sentido. Binalak niya mag-unat ngunit tila may mabigat na bagay na nakapatong sa kanyang kanang braso. Kunot ang noong nilingon niya iyon at sinuri. Mahabang buhok ang sumalubong sa paningin niya. Nakayakap siya sa isang babae. Hindi lang basta babae. Asawa niya. Muling nagsalimbayan ang nangyari kagabi. Ang marubdob na halikan. Ang lahat-lahat. Parang nakaglo na nakapagkit lahat ng alaala sa kanyang isipan, sa kanyang katawan. May nangyari sa kanila ni Miraya. Nagawa na nila ang ginagawa ng mag-asawa. Alam niyang may tama siya sa alkohol, pero malinaw sa kanya na ginusto niya ang nangyari. Naaakit siya. Nalunod sa sensasyon. At ngayon, may posibilidad na magiging komplikado ang lahat. Anong ginawa mo, Conrad? Sigaw ng kanyang isipan. Ginalaw niya si Miraya. Patunay ang hubad na katawan sa tabi niya. Maraming kiss mark sa buong katawan nito. Tila may bumabaon na marka ng ngipin sa balikat nito. Hindi niya magawang huminto sa pag-angkin dito. Sobrang nanggigigil siya. Siya rin mismo ang sumuko sa babang inaatang niya sa kanyang sarili. Kumislot si Miraya. Mistulang nag-slow motion ang lahat. At tila natutuod siyang nakaantabay sa dahan-dahang pagbukas ng mga mata nito. Tila pa ito inaantok. Pero na mapatitig sa kanya, ay tuluyang bumukas ang mga iyon. Sa loob ng ilang segundo, ay nakatanga lang ito sa mukha niya. Muli nitong ipinikit ng mariin ang mga mata. Tila inaalala ang nangyari. Conrad, dahan-dahan itong umusod papalayo sa kanya. Hanggang sa mabilis itong umahon sa kama. Ang kumot na nakatabing sa katawan nito, kanina ay nanulas. Dahil nakadagan siya sa kalahati niyon. Instant ang naging reaksyon ng katawan niya. Lalong-lalo na ang pagkalalaki niya.
nang mahantad ang nakatagong magandang hubog na katawan sa ilalim ng kumot. Hinablot naman ni Miraya ang malaking unan at itinabing sa kahubdan nito. Parang nakikita na niya kung paano nito ikinipi ang mga hita habang mahigpit na kipkip ang hawak. Gusto niyang alugin ang utak at alisin ang mga titik kay Miraya, pero hindi niya magawa iyon. Tila ba naging magnito siya habang nakatingin sa asawa. Sabog ang buhok, nakahubad, pero tila ito isang diyosa na nasisinaga ng araw. Heto na naman ang init sa katawan. Natutulad na naman siya sa isang asol na ulol na nakahandang manakmal sa kuting na bibiktimahin nito. Bago pa man madagdagan ang kasalanan, ay mabilis na siyang umahon sa kama at hinabol ang bathrobe na nakasampay sa couch. Ibinigay niya iyon kay Miraya nang hindi ito tinititigan habang mahigpit na hawak ng isa pang kamay ang kumot na nakabalot sa baywang. Okay ka na ba? Sinigurado niya munang nakapagsuot na ito ng roba bago muling humarap. Yakap pa rin nito ang unan. Kabado pa rin ang mukha nitong nakatitig sa kanya. Ang hirap bunutin ng anumang salita na maaaring sabihin. Miraya, Conrad, magkapanabay nilang sambit sa pangalan ng isa't isa. Muli ring nanahimik kaagad. Kay daling nag-usap ng mga katawan nila kagabi. Pero ngayon, ang hirap humanap ng tamang kataga. Ano ba kasing kadimunyuhan ang pumasok sa utak niya? Yung nangyari, alam ko, maagap nitong putol sa mga pangungusap niya. Isang mali. Mali nga ba? Dala lang ba ng alak? Huwag ka mag-alala. Wala lang yun. Matapang itong tumitig sa kanya. May nag-uutos sa kanyang magsalita ng mga salitang makapagpapagaan ng pakiramdam nito. Isang salita lang ang nagawa niyang bitawan. I'm sorry. Hindi siya nagsusorry dahil ikinama niya ito. Nagsorry siya dahil hindi niya iginalang ito. Lalaki siya. Walang mawawala sa kanya. Sanay siya sa ganitong kalakaran. Si Miraya ang hindi. Pumitik na naman ang konsensya. Hindi niya dapat pinitas ang prutas na hindi naman dapat sa kanya. Inaasahan niya magwawala ito sa nangyari. Pwede itong maghagis ng mga gamit. Hindi iyon nangyari. Hindi ka dapat nagsorry. Nangyari na nangyari. Wala tayong magagawa roon. Lumunok ito ng laway. Napatingin sa kama. Lalong-lalo na sa pulang marka. Virginity lang yun. Hindi ko buong pagkatao. Nakikita niya sa balungkot nitong ngiti. Dapat niya itong aluin. Pero hindi niya alam kung ano ang sasabihin at gagawin. Huwag ka mag-alala. Tuloy pa rin ang annulment. Walang magbabago. Hindi kita ikukulong sa kasal na to. Dahil lang sa nakuha mo ang isang bagay na meron ako. Hindi ako makasarili, Conrad. Alam ko kung saan ako lulugar. Alam na alam ko rin kung kailan bibitaw. Kinukurot ang dibdib niya. Isa siyang gago. Inaamin niya. Mira, itinas nito ang kanang palad. Tanda na pinatitigil siya. Tapos na ang usapang ito. Isang bagay lang naman ang malinaw. Hindi mo ako mahal. Hindi rin kita mahal. Pero nagtalik tayo. Wala lang yun. Walang halaga. I'm sure, hindi bago sa'yo ang ganitong kalakaran. Ibang-iba ang Miraya na nakasalamuhan niya kagabi. Ngayon balik siya sa pakikipag-usap sa babaeng laging nakakulong sa sarili nitong mundo.
Kung wala ka nang sasabihin, pwede na ba akong pumasok sa banyo? At maligo? Hindi siya kaagad nakasagot at hindi na rin ito hinintay ang sasabihin niya. Excuse me. Tumalikod ito at naglakad ngunit napahinto ito. Alam niyang nasasaktan ito. Gusto niya itong daluhan pero nag-aatubili siya. Ilang beses niya itong inangkin. Nasa puntong lalapitan na niya ito nang muli ito nagpatuloy hanggang sa makapasok ito sa loob. Ang tanging bakas na naiwan nito ay ang sumaradong pintuan. Kasunod niyon ang mga kaluskos na nagmumula sa loob. Napaupo siya sa gilid ng kama at nasambunutan ang ulo. Pero bakit may mabigat na batong tila nakadagan sa dibdib niya? Mas bumibigat ang pakiramdam nang umilaw ang phone niya at pangalan ni Olga ang nabasa sa screen. Nananalasa kaagad ang kaba. Baka ilang ulit niyang tinitigan lang iyon bago niya sinagot. Ilang beses akong tumawag sa iyo kagabi. Ano nangyayari, Conrad? May nagalaw siyang ibang babae. Napamura siya. Napasambunot siya lalo sa buhok. Conrad? He was never faithful one. Pero pakiramdam niya ay patong-patong ang kasalanan na gawa niya. Asawa niya si Miraya. Pero kay Olga siya nangako. Pagod na pagod lang ako kagabi. Nag-inuman kasi kami ni na Tito Lauro kagabi. Kalahati ay kasanungalingan. Mistulang nakahinga naman na maluwag si Olga. Sa narinig sa kanya. Akala ko kung napaano ka na. Pinag-alala mo ako. Alam mo bang hindi ako magkandatuto sa mga ginagawa ko? I'm sorry. Ang tipid na sagot niya rito. Pakiramdam niya kasi ay magkakandabuhol-buhol ang dila niya kapag hinabaan pa niya ang sagot rito. Conrad? Baby? Olga? I'll be coming home. When? Bumara ang lalamunan niya. Hindi ba at kagabi lang ay yun ang balak niya? Sa lalong madaling panahon. Hindi ko pala kayang mawalay sa'yo. I miss you so much. Kusang pumikit ng bariin ang mga mata niya. May mga bagay na sumasalimbuyan sa isipan niya. May umaagaw ng eksena. Ang mga nagaganap sa pagitan nila ni Miraya kagabi. Napaungol siya. Conrad? Yes. Will you wait for me? Yes. Walang gatul-gatul niyang sagot rito. I'll wait for you to come home to me. Sagot niya kay Olga.